Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at school teacher na si Catherine Camilon na halos mahigit isang buwan nang nawawala. Idinitalye ng kapatid ni Catherine na si Rose Camilon ang naging pag-uusap nila ng pamilya ni Police Major Alan De Castro matapos nilang matukoy na si De Castro pala ang huling naging kasama ni Catherine Camilon bago ito nawala. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi umano niya sa pamilya ni De Castro na may nakapagsabi umano sa kanya na ito ngang si Police Major Alan De Castro ang huling kasama ni Catherine dahil dito ay pinagbantaan umano siya ng pamilya ng pulis at sinabing kakasuhan umano siya nito. Narito ang kanyang kabuuang pahayag. Halina't sabay-sabay nating panoorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pabawan, Batangas. Tapos po, may yung friend niya po na yun, ang witness po namin, tumawag po siya sa akin, sabi niya, ate may sasabihin ako sa yung importante, pero sa chat na lang. Tapos po, naka-receive po ako ng chat po sa kanya, sabi niya, ate, sorry, ako yung, sabihin na natin na ako yung huling kausap ni Kat. Alam ko po kung sino ang kikitain niya, pero hindi niya na sinabi kung saan sila pupunta. Ngayon po, tinanong ko po kung sino. Yun nga po, si Police Major Alan De Castro daw po. Ngayon po, pinagtanong po namin sa kasama po namin kapitan kung sino po yung Alan De Castro. Sabi po ni kapitan, balik kumpare daw po niya yun. Ngayon po, meron po siyang kontak nung kapatid niya, ang pangalan po Ryan. Parang Ryan po yung nadinig ko. Bakit itong si Major Alan De Castro, taga-ron din ba sa inyo? Opo, taga-tuloy din po. May number, may contact po si kapitan nung pong kapatid ni Alan De Castro. Ngayon po, pinakausap po sa akin. Sabi ko, nagtanong po ako sa kanya. Sabi ko po, sir, kapatid po ito ni Catherine Camilon. May nakapagsabi po sa akin na ang kasama daw po ni Catherine ay ang kapatid niya si Mr. Alan De Castro. Ngayon po, ang sabi niya po sa akin, wag daw po akong magbintang kasi baka daw po ako yung makasuhan. Sabi ko po sa kanya, so may nagsabi na po sa akin, may proof po ako na yun nga daw po ang kasama, si Alan De Castro daw po. Okay. Yun po, pagkatapos po noon, yun nga po sabi sa akin, baka daw ako yung makasuhan. Ibinaba ko na po yung tawag. Ang sinabi mo lang naman is hinahanap ko po si... At saka ang pagkaalam mo, ang tatagpuin ng kapatid mo bago siya mawala ay si Major Alan De Castro. Apo. Okay. So ano nangyari? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na nakausap nyo si Major Alan De Castro? Hindi po. Na-meet nyo na ba siya? Hindi po. Okay. So nag-file na kayo ng formal complaint? Opo. Okay. Ang i-file ninyo, serious illegal detention. Oh, yan po. No? Kasi nawawala, di ba? So maaring most chances are may nagdi-detain sa kanya. Opo. O may kumidnap sa kanya at itinatago at dinidetain siya. Opo. Yun ang assumption natin dahil ang kinaso nyo is serious illegal detention. Di ba? Ngayon, may sasakyan siyang nawawala. Opo. Ano yung sasakyan na yun? Yung Nissan Juke po na may plaka po na NEI 2990. Pwede natin pakipost yan para ayan po no, sa ating mga netizens. Pakitingin nyo po yung sasakyan at please familiarize yourselves with this car. Kasi ito po ang sasakyan ni Huling sinakyan po ni Catherine. So siya nagmamaneho niyan. Opo, siya po. So nung umalis siya sa bahay nyo, yan ang dala niya. Opo. So kung nakipagkita man siya kay Major De Castro, yan ang sasakyan niyang dala. Opo. Okay? So hanggang ngayon hindi pa nalolocate yung sasakyan na yan. Hindi pa po. So ito po sa ating mga netizens, ito po ang isang tulong na hihingin namin sa inyo. Kindly take note of that car, NEI 2990. Sa Okay. mga nakamonitor po sa Radyo 5, ito po yung November Echo Okay. India 2990. NEI 2990. Anong color? Nissan Juke po ito na Anong color yan? metallic gray. Metallic So, gray. metallic gray, Nissan Juke. Colonel, si Atty. Binamor po ito. Sir, magandang hapon po. Colonel, may I know kung na-involved kayo sa investigation ng kasong ito? Yes, sir. We are the lead investigating unit. Yes. Would like to inform you, sir, na meron pong Regional Committee on Missing Person. When the case went viral, nabigay po sa amin yung lead effort sa pag-iimbestiga noong October 23. Opo. Since yung person of interest muna natin during that time. Opo. Major Alan De Castro, ano po? Opo. Yung una, POI pa po muna. Wala kaming Kaya narapat po ng Police Regional Office 4A
na ilipat sa separate unit para to magkaroon po na impartial and objective Okay, Colonel. Tama po. As far as Major Alan De Castro is concerned, nasan na po siya ngayon? Sir, is under restrictive custody po ng Police Regional Office 4A or local PNP after nung ma-relieve siya nung sumabog na itong issue nito. Opo. He was immediately transferred dito sa regional headquarters. Okay, so And yun po ang custody po ng PNP Calabarzon. Colonel, it's very good to hear na siya po ay, ano pong tawag sa inyo, naka-detain ba siya sa inyo? How do you consider yung situation niya? Detained siya? And, So we call it restrictive custody. restrictive custody. Sir, it appears that ginawa niyo po yung dapat nyong gawin agad-agad. Kaya thank you very much po on behalf of the family. Nais po namin kayong pasalamatan. Colonel, etong Nissan Juke, saan huhuling nakita ito? Base po doon sa na-turnover sa amin na CCTV ng PNP Batangas, huling nakita po ito sa may barangay Manghinaw ng Bawan, Batangas. Opo. Colonel, pag may tinatanong kita at sa tingin mo hindi mo dapat sagutin dahil baka ma-preempt ko ano may yung ginagawa nyo, okay lang po, Colonel, kahit hindi nyo po sagutin. Ano po? Okay lang po. Okay. So, sa ngayon po, we are on the search for the Nissan Juke. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continuing Sir, effort po. Colonel, sabi mo, may nakakitang nililipat yung ano ba, may nakitang katawan? Ano po ang nakita nila na nililipat? Isang dugo ang babae, sir, at So- attitude doon sa statement ng dalawang witnesses. Sa suot ni Catherine, when he was last seen walking inside a Centro Mall, yung mall po sa Lemery, Batangas. Okay. So, saan po nililipat yung nakitang binubuhat mula sa Nissan Juke? Saan dinala? Sa isang kabin na red CRV, sir, Oh. tila wala ng malay at biguan. So, yung pong Nakalagay red na po CRV, yung- na-recover nyo na po yun, Colonel. Ano po? Yes, sir. It was recovered November 9 sa Batangas City po. Okay. So, Colonel, very obvious na hindi lang isang tao ang na-involve dito kasi nakitang binubuhat. So, ilan po yung taong yon na nakita nagbubuhat? Kasama si Major Alan De Castro plus 3 others. Yung isang nagmamando po sa red CRV ay na-identify natin si Mr. Jeffrey Magpantay. Colonel, may katanungan lang po. Nung na-recover nyo na po Apa. itong Honda CR-V Red, ano po ang nakita nyo po sa loob po nitong sasakyan, Colonel? Ma'am, based on my visual inspection, mukhang wala pong plaka ito, wala pong contaction sticker. It was left abandoned sa isang grassy portion na ginagawang mga diversion road sa Batangas City. Medyo secluded po yung area. And based on my visual inspection, mukhang malinis na, no? Wala kang makikitang mga biglaang ebidensya, incriminating evidence, no? As an investigator, tinitinan ko agad yun habang nagpa-process ang SOCO team namin. Wala po, no? So, the vehicle underwent several technical examination ng SOCO. Okay. So, meron po ba na kung may nakita po ba tayong stains doon ng dugo kahit kakapiranggot lang, Colonel, na pwede po nating maipa-DNA? Or malinis po talaga yung CR-V po, Honda CR-V na red? Ma'am, after the conduct of technical examination ng forensic unit ng Batangas o yung SOCO team natin, they were able to collect 17 strands, 17 strands ng buhok, at saka they were able to make 12 swabs ng blood samples na nakita doon sa red CRV. Mahaba po ba ang buhok na nakita, Colonel? Ma'am, wala po naka-describe po doon sa report. But based on my continuous talk with the SOCO team, may nakita din po silang mahabang buhok po. So, may mga na-recover tayong mga specimen na buhok, kung ano pa mang physical specimen yon. Aren't we supposed to have this specimen subjected to DNA examination, Colonel? Yes, sir. The specimen collected were immediately brought to Camp Crame. Okay. Nung Sunday, we tasked our lady investigators dito sa CIDG 4A. Pinuntahan po sina Mrs. Camilon and the family. In-explain yung importansya ng nakolektang specimen, but initially they have declined to give standard at yun naman po yung naintindihan namin. The next day po, I think that was Tuesday, Sunday po nagpunta doon. Pagka Tuesday, they have submitted themselves sa crime laboratory ng Batangas ng Tuesday po at na-voluntary nagbigay po sina Mrs. and Mr. Camilon together also with that of Ching, yung kapatid po ni Catherine. Nagbigay din po ng standard. Bari buccal
swabbing po ang ginawa sa kanila, yung sa bibig lang po. Colonel, may results na po ba yung DNA examination? As of this morning, sir, patuloy po tayong naipag-ugnayan sa forensic group sa Krame. Based on their standard practice, minimum po 2 weeks Okay. ang DNA profiling and comparison. So, we're still awaiting, sir. With those trace evidence na nakuha ng crime lab sa examination sa CRB, tinitingnan namin, sir, kung would that suffice to satisfy the corpus delicti of the Opo. crime, no? Mm. Tingnan namin, magbabago sigurado. Siguro, I'm not sure, depende po yan sa fiscal, if they will treat that the case from kidnapping to a murder case. So, we're still preparing for that, sir, and we're still hoping for the best na magiging, we can get positive results coming from the DNA testing that they were